Good morning, good day sa ating lahat. Saan mang dako sa mundo. Mapagpalang araw mga kapatid. Nandito na naman tayo sa ating daily bread. At ang tatalakayin natin ngayon mga kapatid ay ang Genesis chapter 48. Bago ko babasahin ang talatang ito, ay manalangin muna tayo. Mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat na may likha, sa lahat ng mga bagay nakikita at hindi nakikita, lalong-lalo na sa aming mga buhay. Pinupurihan ka namin, Ama, dahil sa kadakilaan mo at wala talagang makakapantay sa iyo, at ang lahat ng papuri, pagsamba at pagpapasalamat ay para lamang sa iyo, Aba Yahawa. At sa umagang ito, sa araw na ito, panalangin ko sa iyo, Ama, na sa aming pagninilay-nilay ngayon sa buhay ng inyong mga pinili, aming mga ninuno, ay amin na namang makukunan ito ng magandang aral upang amin itong masunod at aming makikita ang iyong pagpapala, ang iyong pagbibigay ng proteksyon at binigay sa pagbigay mo sa kanila noon ng kapanatagan, pagbigay mo sa kanila ng kaliwanagan. Ama, panalangin ko sa inyo na kami man sa panahong ito, hindi ba namin lubos na intindihan mga pangyayari sa aming mga buhay. But Ama, ang dalangin ko ay bigyan mo kami ng pang-uunawa na nanggagaling sa inyo. At panalangin ko din sa inyo na hindi lang ang mga kapatiran ko, hindi lang ang mga nakakita o makikinig nito, kundi bigyan mo rin ng puwang ang mga taong o ang mga kawan mo na wala pa o hindi pa nakabalik sa inyong kanlungan. Ama, ang lahat ng ito'y ipinapaubaya ko sa inyo. Let your will be done. At sa araw na ito, maraming salamat na ang iyong kalooban ang palaging mangyayari at mananahan sa bawat buhay ng isang mananampalataya sa inyo. Purihin ka, Ama, at ang lahat ng pagpapasalamat ay para lamang sa inyo, Aba Yahawa, sa iyong banal na pangalan ay binigay mo sa inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas, Misaya Yahawa Shai Yada. So dito mga kapatid, tatalakayin natin ang chapter 48 ng Genesis. Genesis chapter 1. And so when these things were done, it was told to Joseph that his father was sick. And he took his two sons, Manasseh and Ephraim, and he disposed him to go. And so after that, this okay, verse 2. And it was said to the old man, Lo, thy son Joseph cometh today, which was comforted, who was strengthened, and sat up in the bed. And when Joseph entered to him, he said,
Almighty Elohim appeared to me in Luz, which is in the land of Canaan, and blessed me. And he said, I shall increase thee, and multiply thee, and I shall make thee into companies of peoples, and I shall give to thee this land, and to thy seed after thee, into everlasting possession. Therefore, thy two sons that be born to thee in the land of Egypt, before that I came hither to thee, shall be mine. Ephraim and Manasseh, as Reuben and Simeon, shall be reckoned to me. Forsooth, the other which thou shalt beget after them shall be thine, and they shall be called by the name of their brethren in their possessions. Forsooth, when I came from Mesopotamia, Rachel was dead to me in the land of Canaan in the way, and it was the beginning of summer. And before that, I entered into Ephrata, and I buried here besides the way of Ephrata, which by another name is called Bethlehem. Forsooth Jacob saw the sons of Joseph, and said to him, Who be this? He answered, They be my sons, which Elohim give me in this place. Jacob said, Bring them to me, so that I bless them. For the eyes of Israel dim for great age, and he might not see clearly. And he kissed and embraced those children joined to him. And he said to his son, I am not defrauded of thy sight. Furthermore, Elohim hath issued me to me thy said. And when Joseph had taken them from his father's lap, he worshipped low to the earth. And he set Ephraim on his right side, that is, on the left side of Israel. Forsooth, he set Manasseh on his left side, that is, on the right side of his father, and he joined both to him. And Jacob put forth his right hand and laid it on Ephraim's head, the younger brother, and he laid his left hand on Manasseh's head, who was the elder. Jacob had crossed his hand. And then he blessed his son Joseph and said, May Elohim, in whose sight my fathers Abraham and Isaac walk, and Elohim, who hath fed me from my young age and to this present day, the angel that delivered me from all evils, bless these children, and my name be called on them, and the names of my fathers Abraham and Isaac, and wax thee in multitude on the earth. And Joseph saw that his father had put his right hand on Ephraim's head, and he was displeased, and he endeavored to raise up his father's hand and take it from Ephraim's head, and to bear it over unto Manasseh's head. Joseph said to his father, Father,
It accordeth not so, for this is the first begotten. Set thy right hand on his head, which forsook to do so, and said, I know, my son, I know. And softly this child shall be into peoples, and truly, and he shall be multiplied, but his younger brother shall be more than he, and his seed shall increase into a multitude of folks. And he blessed them at that time and said, when they see a blessing in Israel, they shall say, Alahayam do to thee as to Ephraim and Manasseh. And so he put Ephraim before Manasseh. And Jacob said to Joseph his son, Lo, I die, and Alahayam shall be with you, and shall lead you again to the land of your fathers. And now I give to thee one part over thy brethren, which I took from the hand of Amorite in my sword and bow. Hallelujah. So, dito natin makikita mga kapatid na patapos na ang journey ni Jacob as Israel. At dito rin natin nakikita mga kapatid na nauulit lang ang nangyayari. Nauulit na naman ang nangyayari sa kanya, kay Jacob mismo, kay Israel mismo. Sa tingin ko dito mga kapatid, nung sinabi ni Joseph na ama, hindi yan makatuwiran yung ginawa. Kasi dito mga kapatid, pinapuntangan ni Jacob o Israel si Joseph dahil malapit na ang kanyang pagbabalik sa ama, paglisan sa mundo, so that he will make a blessing to him, to Joseph. Pero nakikita natin dito mga kapatid na in behalf of Joseph, kay Ephraim at saka kay Manasseh napunta ang blessing or pagbe-bless ni Jacob sa dalawang anak ni Joseph, para magiging kompleto ang 12 tribe of Israel. So sana natatunghayan nga natin dito mga kapatid ang lesson na ating makikita dito, ating mapupulot dito. Para bang nung sinabi ni Joseph na ama, hindi yan tama, dahil ang kultura naman kung sino ang panganay, siya ang makakatanggap ng pagpapala, unang pagpapala ng ama. Bali siya ang magiging overseer, or siya ang magiging nasa mataas na pagpapala sa ama, dahil siya ang panganay, dahil siya ang kumbaga siya ang susunod na magiging leader of the family. Yun ang kultura ng ating mga ninuno. So nung sinabi nga ni Joseph na ama, hindi yan tama, pero ang sagot ni Jacob ay ganito, hindi anak, alam ko ang ginagawa ko. Bakit kaya? Kung alam ni Jacob na si Ephraim pala ay bunsong kapatid ni Manasseh, si Manasseh ang panganay, bakit ginawa ni Jacob ang pagpapala o ang
transfer ng blessing, or kumbaga ang pronouncement ng blessings kay Ephraim, parang bayad kasalanan rin, ano, dahil yun ang nangyayari din sa kapanahunan nila ni Esau. Sa kapanahunan naman nila ni Esau, ano yun, parang tawag dito, hindi nila kumbaga pagkakasala talaga yun, dahil niloko nila si Isaac. Dahil sa hindi na nga makakita si Isaac, ginawa nila ni Rebecca ang paglilin lang na mapunta ang blessing as an elder brother kay Jacob, na dapat mapunta kay Esau. So dito parang binawi. Kung makikita natin, parang binawi lang ni Jacob ang kanyang nagawang pagkakamali. Yun ang nakikita ko dito, mga kapatid. Though it was prophesied, I think, na magiging si Ephraim ay magiging mas aangat kaysa kay Manasseh. But in other way, at kung titingnan naman talaga natin ang mga pangyayari, yung mga nagdaan ng mga pangyayari, makikita natin dito na para talagang binawi lang ni Jacob yung pagkakamali din niya. Though he was so sorry when he realized that hindi maganda ang nagawa niya sa kanyang kapatid. But dito, nauulit lang. Kaya nga si Solomon ay nagsasabing, what has been will be done again. There's nothing new under the sun. So nauulit at maulit lang ang mga pangyayari. Kumbaga kung anong mangyayari noon, malaki ang malaki ang posibilidad na mangyayari at mangyayari din sa present time ng tao. Kaya mga kapatid, ang pagsikapan natin gagawin na kung ano man ang ating ipupunla, dapat nating isipin na ang pagpunla natin ay nasa tama. Bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay, mga desisyon, lalong-lalo na sa mga napaka-importanting desisyon, pag-isipan muna natin ng mabuti at ating isasangguni sa ating Ama, sa ating Creator. Dahil siya lang ang nakakaalam. Ika nga ng ating Ama through Prophet Jeremiah, for I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to make you blessed, to bless you, to become great, kumbaga, in short. So ang Ama lang ang nakakaalam. Siya ay may blueprint na sa bawat isa. I really believed on it. Meron na siyang inihanda para sa bawat isa sa atin. Kaya lang, ang ating Ama ay napakabuti. Kahit ang tao ay kanya lang masterpiece. Kahit tayo na tao ay kanya lang ginawa. Pero binigyan pa rin tayo ng special power, kumbaga. Binigyan pa rin tayo ng ating Creator ng magandang oportunidad, paano natin ipapamuhay, paano natin i-handle ang ating mga sarili.
ang ibinigay niya mula pa kay Adam at saka kay Eve, yung tinatawag na free will, hindi freedom. May pagkakaiba talaga ang freedom at saka free will. Kung titingnan natin, kung susuriin natin mabuti yan mga kapatid, baka sasabihin nyo, magkatulad lang yan. Siguro nga may pagkakatulad, lalong-lalo na sa pagbigkas, or lalong-lalo na dito sa amin sa mga Bisaya, parang ganun din ang resulta kung i-translate natin ito into Bisaya, yung kagawasan. Pero merong malaking pagkakaiba talaga itong free will at saka freedom. Yung binigay sa iyo ng ating alahayam ang kalayaan na magdesisyon, binigyan tayo ng ating alahayam upang magawa natin ang dapat nating gawin, ang gusto nating gawin na naaayon sa kanyang kalooban. Tayo ng tao, palagi tayong sumisigaw, lalong-lalo na kapag mayroong mga bagong batas na ipapatupad ang ating pamahalaan, ay hindi pa ito na ipapatupad. Magiging ano pa lang ito, panukala. Ang dami na nating reklamo. Hindi pa nagawa ang batas na yan. Ang dami na nating reklamo. Pero ang gusto ng ating alahayam, hahayaan natin. Sa ating alahayam, ang gusto niya sa atin, we must be obedient. We must have the obedience. Magiging masunurin tayo sa kanya. Kung hahayaan sana natin siya na magawa or matutupad ang kanyang plano sa bawat isa sa atin. Kaya nga lang, dahil binigyan nga tayo ng free will ng ating alahayam, malaya tayong makakapagdesisyon, malaya tayong gagawa kung ano man ang kagustuhan natin. Mga desisyon na hindi na natin isasangguni sa ating Ama. Mga desisyon na marami tayong desisyong ginawa na padalos-dalos lang, hindi natin pinag-iisip pang mabuti, at lalong-lalo na hindi natin isinasangguni sa ating may kapal, sa ating Creator. Kaya open times, natitisod tayo, nafi-failed tayo. By the way, our alahayam is a supernatural Lord. He is an almighty alahayam. Palagi siyang merong reserba. Palagi siyang may plan B sa bawat pagkakamali natin upang tayo'y madala pa rin niya sa original na plano niya. Kaya nga lang, kapag natitisod tayo, kapag nagkakamali tayo, kapag ang ating kagustuhan ang pinaiiral natin, aasahan na lang natin na kung hindi kalooban ng Ama, hinahayaan na lang niya. Kumbaga, tawag dito, yung free will natin, ginamit natin. So, ang gagawin ng Ama, kapag hindi kagustuhan niya yun, hinahayaan na lang niya. Gagawa na lang siya ng remedy. Napakabuti ng ating Ama. Kagaya lang ni Jacob. Kagaya lang ni Israel. So, dito natin makikita na tamang-tama talaga ang ating mababasa na ang ating alahayam will make a way always, that there seems to be a way for us. Kapag tayo'y nagkakamali na, kapag tayo'y naghihirap na dahil sa ginawa natin. Dahil what you sow is what you reap. So kailangan talaga natin mga kapatid na pag-iisipan
ang bawat desisyon, lalong-lalo na sa mga mahahalagang desisyon, ating iisipin muna. We must think it wisely. Not only twice, but thrice or many times. Upang hindi mangyayari yung sinasabi ni Pablo sa Galacia na kung ano ang tinanim mo, yun ang anihin mo. Tama naman. Hindi lang si Pablo ang nagsasabi nun. Nakalagay na yan sa banal na tura ng ating alahayam. Kaya mga kapatid, dito rin natin makikita sa talatang ito na meron ng mga habilin. Kultura na natin ito pala. Noon pa. Tayong mga tinatawag na Pilipino, mas lalo ko ngayon naiintindihan, mas lalo na nating naiintindihan ngayon na yung mga kultura na nasusunod natin sa ating mga ninuno ay hindi yun kultura ng mga mananakop, kundi kultura iyon ng ating mga ninuno, unang mga ninuno natin sa kapanahunan pa lang ni Yoktan. Yun ang mga kultura ng ating mga ninuno na kaliwatan, generation of Noah, generation of Shem, generation ng mga Hebrews. So, hinihabilin ni Jacob, ni Israel na kapag namatay ako dito sa Ehipto, wag mo akong ilibing dito. Ilalabas mo ako. Doon mo ako ililibing sa libingan ng aking mga ninuno. Doon mo ako ililibing sa libingan ng aking ama. So, may yung nakikita nating dito, in brief summary mga kapatid. Ang lesson na nakikita natin dito na kung ano man ang nagawa nating pagkakamali, pwede pala itong pwede itong maitutuwid natin. Lalong-lalo na kapag pinagsisisihan natin ito. Ang mga pagkakamali natin na ating nagagawa, pwede natin itong maitutuwid nang hindi paggawa ng isa pang pagkakamali, kundi itutuwid natin ito nang naaayon sa kalooban ng ating alahayam. So mga kapatid, sa araw na ito, ako'y magsasabi na naman sa inyo, walang ibang dapat gawin natin bilang mananampalataya ng ating alahayam kung ano ang nakikita natin, kung ano ang natutunghayan natin, kung ano ang nababasa natin nang naaayon sa kanyang banal na kautusan. Walang ibang minimithi ang ating alahayam na magiging respond natin sa kanyang kalooban, sa kanyang kabutihan na ginawa niya sa atin, kundi itong tinatawag na obedience. Yung ating pagsunod ang kailangan ng ating alahayam upang siya ay makagawa, He fully works in our lives. So, by this time, mga kapatid, ako yung magsasabi na naman sa inyo, ang pagpapala ng ating Ama ay palagi yan. Ang ating tungkulin ay ang pagsunod sa kanyang banal na kautusan upang ang kalooban niya ang mapapatupad sa ating mga buhay. Be blessed and shalom.